Okay mga kamads, mga kaibigan, naalala niyo po ba si Rex Ahmad, si aka Superman ng Marilike? Ngayon may update na po dun sa kaso niya. Nanggaling kasi kami ng Marilike nung isang araw and nakita namin talaga yung HPG na nandun, talagang nakatoka doon at binabantayan na yung area. And yung mismong punan ng aksidente, talagang meron ng harang, hindi na siya nakatiwangwang doon and talagang nakita mo yung difference. So, congratulations. Actually, si Sir Rafi Tulfo yung isa sa mga nag-push doon na maglagay ng harang doon, di ba? So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ngayon, according talaga dito sa post na to, iba talaga si Idol Rex Ahmad. And sinasabi dito sa comment habang binabasa ko is sa kanya daw to. Papakita ko sa inyo para lang makita nyo yung comments. Siyempre hindi yan. Siyempre hindi rin yan. Yun. So, eto. Yan. Basta gawin mo lang gusto mo. Lahat maraming hadlang ayaw kayo. Kasi kung sila natutuwa sa ginawa mo, ako rin hindi. Sana ma-take to sure ball. Well, marami pa rin galit sa kanya kasi nga dahil dun sa nangyari, hindi naman kasi biro yun. And masama kasing, eto, tingnan natin to. Malaki man ang mabayaran natin, baon man ngayon, mahalaga buhay pa. So, pero yung mga netizens, hindi magaganda yung nagiging reactions nila dito. Kasi nga, well, yung conclusion nitong balita na to, mga kamatis, mga kaibigan, is that, well, babasahin natin kasi nag-issue na ng, ng results ang LTO. And ito yung sabi nila. On the part of the LTO, it launched a stop road crash campaign. Yan, nakikita ko talaga yan kasi galing kami sa Marilike nung isang araw eh. Marilaki pala yung pasa nun. And talagang makikita mo talaga yung difference noon at ngayon. Sana magtuloy-tuloy yan eh. Lalong ang sabi nga nung kasama ko, baka daw dahil election lang kaya mainit yung ganyan. Pero maganda talaga mabantayan yung Marilike kasi Marilaki kasi grabe talaga yung mga roads doon. Sobrang tatarik doon lalo na pag umuulan or medyo basa yung roads, 'di ba? Ito. So ngayon, ang nangyari kay Superman ay ito. LTO revokes driver license of the survivor of the viral Marilike Superman stunt. Bukod sa revocation, mga kamatis, mga kaibigan, it was also in the news na etong si Superman at yung ibang mga kasama niya or yung nag-organize nito kung meron man, ay sasampahan daw ng kaukulang kaso ng LTO. Kahit na nagkapatawaran, kasi nagkapatawaran na yung pamilya dito kay Rex, siguro nagsettle na lang sila sa mga babayari na si Rex yung magbabayad. Pero alam niyo yung hindi mo na nga dapat ginawa. At ngayon parang alam mo hindi, ito yung mga bagay na hindi mo talaga ginagawa eh. Kasi if you have been in Marilake, it's almost like para siyang zigzag talaga siya eh. As in, siguro yun yung best description doon. Zigzag talaga siya eh. Konting mali mo lang, konting dulas mo lang, maaksidente ka talaga. Even if takbong pogi ka nga lang eh, delikado eh. Kasi may mga blind na doon eh. May mga blind na turns doon, blind curves doon na kailangan dahan-dahan ka lang talaga. And kailangan attentive ka doon sa nangyayari. Kasi pag hindi ka attentive, ayan, maaksidente ka talaga. So, ang point dito mga kamatis, mga kaibigan, is that mag-ingat kayo. Pag-ingatan niyo yung buhay niyo. Kasi isang ano lang yan. Isang beses lang kayo mabubuhay. Sabi dito sa pitik sa Marilike kasi ito yung yung mga bikers dito eh. Alam niyo nag-a-advocate naman yung mga bikers ng kaukulang kaayusan sa pagmamaneho. Rico Ahmad Buwayan. Yan pala totoong pangalan nito. Kaya pala Buwayan sa kalsada. Hindi na to pwede magmaneho. License revoked. Yeah. Ano na yan? Hindi na talaga makakapagmaneho yan. So, ang masakit dyan, kunyari, pinagkakakitaan niya yung motor na yan. Ibig sabihin, wala na siyang means para para mag-rides. Pero tingnan mo to. Yung itsura nito, parang nag-rides siya eh. Kasi kita mo, kasi mukhang malayo ito eh. Hindi to dito lang eh. And tingnan natin yung
comments. Kaya mo yan, pre, wag ka susuko sa lahat ng problema, may solusyon. Yan, okay naman yan. LTO, bantay nito, baka magpalit ng pangalan. Hindi naman pwede. Pagka ginawa niya yon, may kaukulang kaso na yun. I mean, e-bike is the key. Hindi na nga pwede magmaneho. Kulit eh. Ipakilo mo na yung basurang Raider 50 mo. Di mo na magagamit yan sa iyo. Actually, hindi niya na pwedeng magamit yon, period. Kahit bumili ng suka dyan sa tabi, hindi na pwede. Diba? Kasi pwede siyang mahuli kapag ginawa niya yun. Kasi miski malapit malayo, kailangan nyo ng lisensya para magmaneho. Buwan nyo. Kasi nakikita ko yung ibang tao, pag malapit hindi nag-helmet, pag malapit hindi nagaganito. Yung mga rules na yon are given kasi nga may kailangan kayong sundin na patakaran sa pagmamaneho. Again, ang pagmamaneho po or paggamit ng motor ay isang pribilehiyo po. Hindi po 'yan karapatan, okay? Yung privilege na yan pwede yung tanggalin anytime. Yung rights kasi hindi eh. Unless of course dadaan natin sa due process yung kunyari life liberty property yan pagka nakasuhan ka or naakusahan ka, the government may take one of those, di ba? So ang point dito kasi yung pagmamaneho hindi nyo karapatan nyo, privilege yan. So pagkaingatan nyo, maging responsable kayo. Hindi ba yun yung tinuturo sa driving school? Yung responsible driving at saka defensive driving. Hindi tinuro yung stunt eh. Pwede naman kayo mag-stunt. Halimbawa, sa isang controlled environment. Doon sa mga racetrack, pwede yun. May mga ganun. Pero para magdahas ka, ayan, may namatay dahil sa aksidente. O, di ba, GG ka? Ayan. Ay, nako. Pwede ka pang magmotor, wag lang ma-checkpoint ba or mag-commute ka na lang, dapa na nga ilong mo, nag-Superman ka pa, dapa. Ang point dito, hindi na siya pwedeng magmaneho. Period. Wala nang wala nang habol yon, okay? Wag mo nang ipilit. Buti nga sa'yo, na-revoke. Grabe talaga, no? Walang kapatawaran ng mga netizens dito. Ala. Ayokong ituloy yan. Nakakaya dun sa mga kamote, tara ride tayo kaso madami checkpoint, may lisensya ka mo. So ayan tinotroll na lang siya ng mga netizens. Ang point dito kasi dapat din niya na lang ginawa. Tapos parang pinapakita niya na nalulungkot siya. Parang siya yung nabiktima. Paano ikaw nabiktima? Ikaw gumawa niyang katangahan na yan. Real talk. Diba? Ano yung tamang gawin dun sa Marilaki? Drive properly. Magmaneho ka dun. Huwag ka makipagkarera kasi bawal nga yun eh. Pag mag-overtake ka, dahan-dahanin mo. Gusto mong mag-stunt. Meron namang mga professionals na humahandle nun. Sumali ka dun. Diba? Kasi may mga ganun eh. Yung mga racetrack talaga na talagang pangkaskasan yung gamit. Pagka nilagay mo kasi yung mga bagay na hindi pwede sa labas, tapos ipipilit mo doon, meron mga ganyang mangyayari. Problema lang, kaya ko kino-content to kasi baka bukas makalawa na kasi matagal na akong nanggaling sa Marilaki eh. Baka bumalik na naman, kuha nyo. Baka paulit-ulit na pabalik-balik, paulit-ulit yung mga tao. Hindi na okay yon kapag kagano. Anyway, bantayan na lang natin to. Pag meron kayong mga nakitang hindi kaaya-aya sa Marilaki, i-report nyo sa akin. Madali naman natin isumbong sa mga otoridad yun eh. Sabi ko sa inyo, mas madali ngayon kaysa dati. O yun lang. Gege mga lord. Superman, ingat lagi.